Ilang linggo nang may aksyon, iyakan at sagutan kaya binansagan ng ilan na Senate flicks ang mga nagaganap sa Senado. Pero sabi ng ilang eksperto, kailangan nang makamove on mula rito ng mga senador. Dahil kung magpapatuloy daw ang ganitong sitwasyon, taong bayan ang talo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Why are we railroading this process, Mr. President? You're gonna just ram down our throat something that numbers can dictate. I move that we divide the House. Isa na ito marahil sa pinakamainit na mga tagpo sa kasaysayan ng Senado. Ang mainit na debateng nag-ugat sa mosyon sa pag-ambyenda sa rules para payagan na makaboto online ang isang senador kung hindi siya makadalo ng pisikal sa sesyon. Nauwi sa sagutan ng ilang taga-mayorya at minorya na tila ba nagkapersonalan na. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Madam President, point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Nasasabihin yung 130. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan batas. Umabot pa sa tila, nagbukas ng mga sugat na hindi pala naghilom. Yan ay nang emosyonal na balikan ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda kay Senador Kiko Pangilinan ang kanyang karanasan ng canvassing ng 2004 presidential elections. Si Pangilinan ang co-chair ng National Board of Canvassers noon nang questionin ni Legarda ang resulta ng botohan. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. Can be discussed. Pero bago ang walkout ng minorya noong Martes, nauna nang nagkagirian si Pangilinan at Senador Robin Padilla dahil sa kanya umunong pagtaas ng boses. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Ako ba natakot? Ako nang takot sa'yo. Ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw, ako nanakot. Sir, hindi ako Kita mo, iba meaning sa'yo ng sigaw at tumasok po siya. Okay ba yun? At matapos ang putukan sa Senado, lumutang din ang samaan ng loob. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, "Kumusta na kayo dyan?" Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Nariyan pa ang sunod-sunod na palitan ng liderato ng Senado. Mula May 2024, nagkaroon na ng 4 na Senate President. Si Senador Mig Zubiri na pinalitan ni Senador Chis Escudero na sinundan ni Senador Tito Soto at ngayon si Senador Alan Peter Cayetano. Ang biro ng ilan sa social media sa dami ng ganap sa Senado, tila nanonood na raw tayo ng Senate flicks. Pero nababahala rito si dating Senate President Franklin Drilon. Pinapakita raw kasi ditong hindi matatag ang liderato sa Senado. Sa 24 na taon na ako sa Senado, ito ang pinaka-unstable leadership. 13-11, pagkatapos yung isa sa 13, nagtatago on the run. Kaya effectively, ang boto 12 lamang. Kaya mahirap kaya yung quorum. Madaling i-question eh. Hindi raw ito maganda para sa ating demokrasya, sabi ng ilang analyst. May stalemate sa Senado. Ang kalungkot-lungkot, hindi maganda to sa imahe ng demokrasya. Kung magpapatuloy daw ang sitwasyon, ang taong bayan ang talo. Sana sa isipin ng mamamayang Pilipino, talo tayo dito eh. Diba sabi nga nila pag nagbabanggaan at nag-aaway yung elepante, yung grass yung nagsasuffer. Tayo po yung grass. Okay. Kasi wala naman po tayong kapangyarihan, pinahiram natin sa kanila, ngunit ginagamit nila sa sarili nilang agenda at inaabuso. Kaya payo ni Drilon, Kailangan
palitan nila ang kanilang pananaw at siguro yung kapakanan ng bayan, yun naman ang kanilang titignan. Hindi lang yung kanilang mga selfish political ends. Sila po ang may tangan ng kapangyarihan, kaya nasa kanila din ang solusyon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.